Blessed be the name of the Lord. The book of Mateo, chapter 12, katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Verse 1. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan, nagugutom ang kanyang mga alagad noon. Kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyaon. Verse 2, nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Verse 3, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos. Kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyaon. Verse 5, hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon. Gayunmay hindi sila nagkakasala. Verse 6, sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa sa templo. Verse 7, kung nauunawan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko, hindi handog. Hindi na sana ninyo hinatulan ang walang sala. Verse 8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Pinagaling ang lalaking paralisado ang kamay. Verse 9, pagkaalis ni Jesus sa puok na iyon, pumasok sa sinagoga. Verse 10, may isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ng ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus na ayon ba sa kautusan ang mga magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Verse 11, sumagot siya, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iahon? Verse 12, higit na mahalaga ang isang tao kaysa sa isang tupa. Kaya't naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Verse 13. Katapos sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Inuunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Verse 14. Kaya't umalis ang mga Pariseyong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapatay si Jesus. Ang lingkod na hinirang. Verse 15. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming taong sumusunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Verse 16, ngunit mahigpit niyang pinagbilin na wag nilang ipamalita kung sino siya. 17, sa gayon natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Verse 18, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos kong kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. At siya ang maghahayag ng katarungan sa mga bansa. Verse 19, hindi siya makikipag-away o maninigaw ni magtataas ng boses sa mga lansangan, hindi niya babaliin ang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap. Verse 21, at ang pag-asa ng mga hentil sa kanya'y ilalagak. Si Jesus at si Beelzebub. Verse 22, dinila noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya nakakita at nakapagsasalita. Verse 23,
Namanghang lahat ng sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David? 24. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa mamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub, ang pinuno ng mga demonyo. Verse 25, subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip at sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamayan ay babagsak at alimang bayan sa amang bahayan, sila ang naglalaban at mawawasak. Verse 26, kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayoy, paano pa ninyo mapapanatili ang kanyang kaharian? 27, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ang ginagawa nila ang magpapatunay ng maling-mali kayo. Verse 28. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Verse 29. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya sa kapalamang malulooban ang bahay niya. Verse 30. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Kaya, verse 31, kaya sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan sa paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Verse 32. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Sa bunga, nakikilala. Verse 33. Sinabi ninyong mabuti ang punong kahoy. Kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy, mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. 34. Lahid ng mga ulbong, paano kayong makakapagsabi ng mabuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ang siyang sinasabi ng bibig. Verse 35. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Verse 36, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Verse 37, pawawalang sala ka o parurusahan, patay sa iyong mga salita. Hinanapan si Jesus ng palatandaan. Verse 38, sinabi naman sa kanya ng ilang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Verse 39, sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Verse 40, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi na sa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin sa ilalim ng lupa. Verse 41, sa araw ng paghuhukom, tatayo ang taga-Ninive at sasaksi ang laban sa laing ito sapagkat nagsisi sila matapos
pangaralan ni Jonas, ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Verse 41, sa araw ng paghukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos sa pangaral ni Jonas, ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Verse 42, sa araw na iyon, sasaksi rin ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Verse 43. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapapahingahan. Kung wala itong matagpuan, verse 44, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, verse 45, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa sa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Verse 46. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. Verse 47. May nagsabi kay Jesus na sa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Verse 48. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Verse 49. Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Verse 50. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Glory to God. Blessed be the name of the Lord.